Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4641. Si Whis Immortal ay nakipag-isa, kaya tumango si Daryl. Naglakad si Prince Oren, ngumiti, at binati siya. Congratulations, Master. May isa ka pang alagad. Hindi naging masaya si Prince Oren sa mga ginawa ni Prince Oten at Whis Immortal. Sa sandaling iyon, gusto niyang gamitin ang pagkakataong sipain ng kanilang mga ego. Hinaway-kaway ni Daryl ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan ng bati. Ang sekta ko ay hindi kailanman nagtatapon ng kahit anong basura. Kahit na kinilala ko sila bilang aking disipulo, ito ay nasa pangalan lamang. Halos makakita ng kadiliman si Whis Immortal. Sa sobrang galit niya ay muntik na siyang mahimatay. Ang Barely Immortal ay tumawid sa linya. Ang lakas naman ng loob niyang sabihan siyang basura. Hindi alam ni Whis Immortal na hindi doon nagtatapos ang mga bagay. Whis Immortal. Itinaas ni Daryl ang kanyang ilong, tumingin kay Whis Immortal, at sinabing, nung tumaya kami, napagkasunduan namin ang ibang bagay maliban sa pagtawag lang sa akin ng master mo. May nakalimutan ka pa ba? Agad namang sumingit si Prinsipe Oren. Ano, hindi ka ba marunong yumuko kapag binati mo ang iyong amo? Namula ang mukha ni Whis Immortal. Nakaramdam siya ng kahihiyan at galit, ngunit wala siyang nakitang mga salita para sagutin. Pagkatapos ng lahat, tama sila. Napagkasunduan nila na ang matalo ay yumuko sa nanalo sa taya. Ito ay hindi isang ordinaryong busog ngunit ang uri ng pagpapatira pa. Huminga ng malalim si Whis Immortal at pinigilan ang galit. Lumuhad siya at lumuhad kay Daryl. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang dignidad at pagmamataas ay itinapon sa isang tabi. Master, ibinaba ni Whis Immortal ang kanyang ulo. Mas katulad niyan. Ngumiti si Daryl at tumango bilang kasiyahan. Okay, bumangon ka na. Tapos, ngumiti si Daryl kay Empress Heidi. Kamahalan, sinabi mo na magdaraos ka ng isang piging upang ipagdiwang ang tagumpay ni Prinsipe Oren sa pagpapaamo kay Shakon. Sigurado akong hindi mo nababalikan ang iyong mga salita, tama. Napatingin agad ang lahat kay Empress Heidi na may masalimuot na tingin. Napahiya si Whis Immortal nang bitin niya si Daryl bilang kanyang amo. Si Whis Immortal ay master din ni Prince Oten. Bilang ina ni Prinsipe Oten, natural na ikinahiya din iyon ni Empress Heidi. Sinadya ng Barely Immortal ang isang masakit na lugar. Ang tapang niya, sa sandaling iyon, tila napakalamig ng magandang mukha ni Empress Heidi. Matalim ang kanyang tingin na parang palaso. Malamig niyang tiningnan si Daryl at sinabing, lagi kong tinutupad ang mga pangako ko. Galit na galit si Empress Heidi. Tinawag ng amo ng kanyang anak ang ibang tao na kanyang Panginoon. Napahiya siya dahil doon. Bakit siya nasa mood mag-celebrate? Gayunpaman, bilang Empress, kailangan niyang tuparin ang kanyang mga salita. Sige, ngumiti si Daryl at tumango. Mabuti yan. Mangyaring mag-iwan ng lugar para sa akin. Gusto kong uminom ngayong gabi. Nagdilim ang ekspresyon ni Empress Heidi. Siya ay lubos na nagalit din. Ang Barely Immortal ay kasuklam-suklam. Ang lakas naman ng loob niyang samantalahin ang hindi nararapat na kalamangan at humingi ng higit pa. Hindi alam ni Empress Heidi na ang Barely Immortal ay hindi Heavenly Immortal. Iyon ay malamang na si Daryl na nagpapanggap lamang. Gayunpaman, hindi sumabog sa galit si Empress Heidi dahil sa kanyang posisyon. Malamig niyang sabi, aalis na tayo. Pagkatapos, mabilis siyang lumabas ng Beast Enclosure. Agad namang sumunod sina Prince Oten at Whis Immortal. Bago umalis, hindi nakalimutan ni Prinsipe Oten na lumingon at tumitig kay Daryl, madugong impyerno. Pinahiya siya ng matandang iyon at ang kanyang amo. Kung may pagkakataon, makakakuha siya ng kaunting bayad sa hinaharap. Walang pakialam si Daryl sa titig and Oten. Hindi, nagtagal, umalis na rin ang lahat ng iba pang opisyal. Guru, hindi maitago ni Prinsipe Oren ang saya at pagkagulat sa kanyang puso. Sinabi niya kay Daryl, ikaw ay kahanga-hanga. Hindi mo lang ako tinulungang paamuhin si Shakon, nagalit ka pa kay Empress Heidi. Ikaw lang ang maglalakas loob na magsalita sa kanya ng ganyan sa buong makadiyos na rehiyon. Nang marinig iyon ni Daryl ay natawa siya. Si Empress Heidi ay bumalik sa Jade Fairyland. Nakaupo siya sa kanyang kwarto, lalo siyang nagagalit habang iniisip iyon.
Noong una ay naisip niya na ang barely immortal ay nagyayabang lamang at walang anumang kakayahan. Hindi niya naisip na higit pa siya kaysa sa inaakala. Kabanata 6422. Sa sandaling iyon, pumasok si Prinsipe Otton sa silid, parang nahihiya siya at galit. Mother Empress. Nang nasa harap na niya siya, galit na sinabi ni Prinsipe Otton, si Oren at ang barely immortal na iyon ay mga kasuklam-suklam na tao. Paano nila gawin ang Whis Immortal na tawagin siyang Panginoon? Whis Immortal ang aking Panginoon. Nakakahiya naman. Paano ko mabubuhay iyon sa hinaharap? Nang sabihin iyon ni Prinsipe Otton, napuno ng galit at hinanakit ang kanyang mga mata. Bloody hell, hindi niya basta-basta hahayaang mangyari ang araw na iyon. Tama na, naiinis na si Empress Heidi. Kumunot ang noo niya nang marinig niyang nagrereklamo ito at mariing sinabi, ang lakas ng loob mong pumunta sa akin para magreklamo tungkol dito. Kung hindi minamaliit ni Whis Immortal ang kalaban mo, haantong ba kayo sa ganito? Nakipagpustahan kayong dalawa, lahat ng tao nakatingin sayo. Ano kaya ang nagawa ko? Ibinaba ni Prinsipe Otton ang ulo, nakaramdam siya ng sobrang awkward. Napakakakaiba. Sa sandaling iyon, nagsalubong ang kilay ni Empress Heidi, hindi niya maitago ang pagkalito sa kanyang isipan. Sinabi niya sa sarili, paano napaamo ni Oren si Shakon? At ang bagyo, paano ito nabuo? Habang kinakausap ang sarili, lumitaw ang eksena sa isip ni Empress Heidi, gayunpaman. Wala pa rin siyang kaalam-alam dahil ang bagyo ay bumalot kay Oren at Shakon. Wala siyang makita noon. Hindi napigilan ni Prinsipe Otton na sabihin, Inang Empress, sa palagay ko ay hindi ganoon ang kakayahan ni Oren, ang barely immortal na iyon ang pangunahing punto. Ang mga mata ni Prinsipe Otton ay kumislap ng masama. Kung tama ako, karahasan din ang ginawa ni Shakon. Kung hindi, paano niya napapansin ang kahinaan ni Shakon ng ganoon kabilis? Napuno ng puot at hinanakit ang puso ni Prinsipe Otton. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa sitwasyon. Nagsimulang pag-isipan iyon ni Empress Heidi. May katuturan ang mga sinabi ni Prince Otton. Sa katunayan, ito ay posible. Napakalakas ni Shakon. Hindi pa ito nakararanas ng ganoong sitwasyon. Bakit biglang naging bayulente? Ang barely immortal ay isang heaven immortal. Kahit na siya ay tila isang baliw, hindi imposible para sa kanya na gumawa ng isang bagay ng maingat upang maging marahas si Shakon. Iyon lamang. Gayunpaman, ang lahat ng iyon ay mga ligaw na haka-haka lamang. Walang katibayan upang suportahan iyon. Pagkatapos, malumanay na sinabi ni Empress Heidi, Otton, wala tayong ebidensya. Huwag tayong magsalita ng kalokohan. Napangiti si Prinsipe Otton at nakasimangot na sinabi, Inang Empress, kung wala tayong ebidensya, maaari nating hanapin ito. Nakalimutan mo na ba na close sina Sheila at Oren? Sigurado akong may alam siya. Biglang natauhan si Empress Heidi, tumanggo siya at sinabing, tama. Bakit hindi ko naisip iyon? Pagkatapos, inutusan ni Empress Heidi ang isang sundalo. Kunin mo ang Princess Sheila. Sabihin mo sa kanya na pinatawag ko siya. 0 kamahalan. Tumugon ang sundalo at agad na umalis para harapin ito. Ngumiti si Prince Otton, ngunit malamig at malisyoso ang kanyang tingin. Oren, dahil lang sa ikaw ang nangunguna ngayon, huwag mong i-overestimate ang sarili mo. Kapag nahanap ko na ang ebidensya, sisiguraduhin kong mamamatay ka sa matinding kamatayan. Samantala, sa Jade Fairyland, sa utos ni Daryl, agad na dinala ng mga alipin ang isang sandbox sa pangunahing bulwagan. Magalang na nakatayo sa gilid si Prinsipe Oren. Nag-alinlangan si Prinsipe Oren sa kakayahan ng kanyang bagong amo, ngunit pagkatapos ng insidente kay Shakon, napagtanto niya na ang kanyang amo ay matalino, talaga. Tumaas sa puso niya ang paghanga niya sa kanya. Sige, kumaway si Daryl kay Prinsipe Oren, tinuro ang sandbox, at sinabing, iyong kamahalan. Ituturo ko sa iyo ang tungko sa formation ng mga sundalo ngayon. Kailangan mong pag-aralan itong seryoso. 0 Guru. Masunerang tumanggo si Prinsipe Oren. Tumanggo si Daryl at nagsimulang magturo sa kanya ng seryoso. Nagtuon ng pansin si Prince Oren at naalala lahat ng sinabi ni Daryl. Hindi naman siya nagpatinag. Labis na gamaan ang loob at saya ni Daryl nang mapansin niya kung gaano katalino na sabik na matuto si Prince Oren.
Kung si Prinsipe Oren ang naging emperador, ito ay magiging mahusay para sa lahat. Oren, nasa kalagitnaan na ang leson ng Mokar inig sila ng tawag mula sa labas. Pagkatapos, isang maliit na figure ang pumasok sa silid. Si Princess Sheila iyon. Kabanata 4643. Nang makita nila si Prinsesa Sheila, nagkatinginan sina Daryl at Prinsipe Oren. Pakiramdam nila ay walang magawa. Sa sandaling lumitaw ang bratty girl na iyon, wala na silang magagawa. Oren, sumunod si Prinsesa Sheila at niyakap ang mga braso ni Oren. Tara na at maglaro tayo. Nabalitaan ko na namumulaklak ang ice plum sa Mount South Creek. Ang ganda, tara tingnan natin. Ang mga ice plum ay mahiwagang bulaklak na natatangi sa rehiyon ng Diyos. Ito ay namumulaklak lamang isang beses bawat 3 taon. Minahal na ito ni Prinsesa Sheila mula pa noong bata pa siya. Sa tuwing namumulaklak ang ice plums, kinakaladkad niya si Prince Oren para makita ang mga ito. Gayunpaman, nalaman ni Prinsipe Oren ang tungkol sa pagbuo ng mga sundalo sa sandaling iyon. Wala siya sa mood na. Tumingin sa mga bulaklak, matiyag ang sabi niya, Sheila, kumuha ka ng makakasama mo. Busy ako sa pag-aaral nito. Pag-aaral, kumunat ang noo ni Prinsesa Sheila at tumingin sa sandbox sa gilid. Iyon ay isang bungkos lamang ng buhangin. Ano ang dapat matutunan? Kahit na siya ang prinsesa, bihira siyang matuto tungkol sa mga porma sayon, kaya hindi niya naiintindihan ang paggamit ng sandbox. Nagsalubong ang kilay ni Prinsipe Oren. Masyadong aktibo ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nagsalita din siya nang hindi nag-iisip. Sasawayin na sana siya ni Prince Oren, pero pinigilan siya ni Daryl. Ngumiti si Daryl, tumingin kay Prinsesa Sheila, at sinabing, Prinsesa, huwag mong maliitin ang sandbox na iyon. Maaari kong turuan ang kanyang kamahalan na maglagay ng porma sayon ng mga sundalo gamit ito. Hanggat natutunan niya ang kasanayang ito, magagawa niyang manalo sa anumang larangan ng digmaan sa hinaharap. Kaya, sa palagay ko, hindi mo dapat hadlangan ang pag-aaral ng kanyang kamahalan. Pumunta at maglaro ng mag-isa. Malumanay at matyaga ang ekspresyon ni Daryl nang sabihin niya iyon. Ayaw ni Daryl na maging magalang, ngunit isang prinsesa ang kanyang kausap, kung tutuusin, suck. Gayunpaman, hindi ito pinahalagahan ni Prinsesa Sheila. Itinikom niya ang kanyang mapupulang labi at hindi makapaniwalang sinabi, paano nakakamangha ang sandbox? Sa tingin ko nagsisinungaling ka. Inisip ni Prinsesa Sheila na ang barely immortal ay ang Panginoon ni Prinsipe Oren sa pangalan lamang. Wala siyang tunay na kakayahan. Sheila, hindi na kinaya ni Prinsipe Oren. Saway niya, huwag maging bastos. Bakit magsisinungaling ang aking amo? Siya ang nagturo sa akin kung paano paamuin. Si Shakwon, ikaw mismo ang nakakita. Napaka-immature ni Prinsesa Sheila. Ang lakas ng loob niyang sagutin ang kanyang master. Oren, mukhang galit si Prinsesa Sheila. Malungkot niyang sinabi, bakit ba napakatapang mo sa akin? May nasabi ba akong mali? Habang papunta ako dito, marami akong narinig na nag-uusap tungkol sa pangyayari ngayon. Sabi nila na pinaamo mo si Shakwon dahil maswerte ka, walang kinalaman sa kakayahan ng matandang iyon. Sa tingin ko wala kang matutunan sa kanya. Sa halip ay pumunta ka at makipaglaro sa akin, seryosong sabi ni Prinsesa Sheila. Kasabay nito, hindi niya maiwasang mapatingin kay Daryl ng masungit. Tama iyon. Marami siyang narinig na nag-uusap tungkol sa pangyayari noong araw na iyon. Karamihan sa kanila ay laban kay Daryl, kaya naniwala siya sa kanila. Bata pa si Prinsesa Sheila. Hindi niya alam na iyon ay mga taong inayos ni Prinsipe Oren para magkalat ng tsismis. Ayaw makipag-usap ni Daryl kay Prinsesa Sheila dahil napakasungit nito. Siya ay labis na hindi nasisiyahan tungkol doon. Madugong impyerno. Nakatulong siya kay Prinsipe Oren na mapaamo si Shakwon, pero swerte lang daw. Gayunpaman, may napagtanto si Daryl. Siguradong sinasadya ni Prince Oren ang mga tsismis na iyon. Tumahimik ka. Nagalit si Prinsipe Oren. Sigaw niya kay Prinsesa Sheila. Sheila, napakasungit mo ngayon. Ang barely immortal ay ang aking master, gayon may iniinsulto mo siya. Nakalimutan mo na ba ang lahat tungkol sa royal etiquette? Humingi ng tawad sa aking amo ngayon. Ang kanyang tono ay mabagsik at hindi mapag-aalinlanganan. Ano,
Nang marinig niya ang sinabi ni Prinsipe Oren, nanginginig si Prinsesa Sheila at tula lang tumingin sa kanya. Akala niya mali ang narinig niya. Ano ang sinabi ni Prinsipe Oren? Hiniling ba niya sa kanya na humingi ng tawad sa matandang iyon? Siya ang prinsesa, bakit siya hihingi ng tawad sa kanya? Nagtantrum si Prinsesa Sheila. Kinagat niya ang labi niya at sinabing, hindi ako hihingi ng tawad. Sabi niya habang nakatingin kay Daryl na mayabang. Kabanata 4644. Sige, galit na galit si Prinsipe Oren nang malaman niyang hindi niya aaminin ang kanyang pagkakamali. Tinuro niya ang pinto, hindi ka naman hihingi ng tawad, di ba? Saka, hindi na kita kapatid simula ngayon. Huwag mo na akong hanapin. Wala akong nakababatang kapatid na katulad mo. Oren, natigilan si Prinsesa Sheila sa galit ni Prinsipe Oren. Agad siyang nagpanik. Nakagat niya ang kanyang labi at mukhang hindi masabi ang pagkaagrabyado. Hindi niya akalain na magagalit sa kanya ang kapatid na palaging nanliligaw sa kanya dahil sa kanyang amo. Guru, matapos matigilan ng ilang segundo, dahan-dahang lumapit si Prinsesa Sheila kay Daryl at sinabi sa mahinang boses, ako ay humihingi ng paumanhin. Nagkamali ako ngayon lang. Sana hindi mo ito isapuso. Napakalambot ng boses niya na halos hindi marinig nang sabihin niya iyon. Wala siyang planong humingi ng tawad ng same time. Isang palabas lang ang lahat para kay Prince Oren. Ayaw man niyang yumuko, ngunit wala siyang pagpipilian. Kung hindi siya humingi ng tawad, tatanggihan siya ni Prinsipe Oren. Nakatayo doon si Daryl na walang blankong ekspresyon. Ngumiti siya ng malabo nang walang sinasabi. Hindi kanya naririnig, malamig na sabi ni Prinsipe Oren na may nakakunot na mga kilay. Napakagatlabi si Prinsesa Sheila. Galit na galit siya, humingi na siya ng tawad, ngunit hindi nasiyahan ang kanyang kapatid. Nakakainis. Ang lahat ng ito ay dahil sa maputing balbas na matandang iyon. Lalong lumalim ang sama ng loob ni Prinsesa Sheila kay Daryl. Gayunpaman, hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, paumanhin, Master. Patawarin mo ako. Hindi ito isinasa puso ni Daryl. Gayunpaman, dahil sincero siya, tumanggo siya, ngumiti, at sinabing, tama na. Sa susunod na darating ka at hanapin mo ang kanyang kataas-taasan, kailangan mong sabihin sa amin ng maaga. Hindi ka pwedeng basta-basta pumasok dito. Naiintindihan mo ba? Ito ay isang seryosong bagay kapag ang isa ay nagtuturo at nagpapasa ng kanilang mga kakayahan sa kanilang alagad. Hindi niya maaaring hayaang masira ng kawalang ingat ni Prinsesa Sheila ang kanyang mga plano. Naiintindihan ko. Tumanggo siya. Diretso ang paghabol ni Daryl. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay. Okay, bakit hindi ka lumabas? Kapag natapos na ang iyong kamahalan ngayon araw, sasamahan kanyang makita ang ice plums. Tiningnan ng masama ni Prinsesa Sheila si Prinsipe Oren at lumabas ng kwarto. Nakakainis. Sa labas, itinadyak ni Prinsesa Sheila ang kanyang mga paa. Puno ng galit ang maganda niyang mukha. Ang kasuklam-suklam na matandang iyon. Nagtataka ako kung anong gamot ang pinainom niya kay Oren kaya nakinig siya sa kanya. Dahil sa kanya kaya hindi na ako pinaglalaroan ni Oren. Ang bangis pa niya sa akin. Kapag nahanap ko na ang pagkakataon, gusto kong turuan ng leksyon yung matandang yun. Pagkatapos, tumungo si Prinsesa Sheila sa direksyon ng Mount South Creek. Pinlano niyang makita ang ice plum ng mag-isa. Princess Sheila, iyong kamahalan. Hindi pa siya nakakalayo nang may isang sundalo na nagmamadaling lumapit sa kanya at magalang na nagsabi, kamahalan, mangyaring maghintay. Umalis ka na. Kumunat ang noo ni Prinsesa Sheila at walang pakundangan. Inis na inis ako ngayon. Huwag mo akong istorbohin, kung hindi, babalatan kita ng buhay. Napatingin sa kanya ang sundalo na may takot. Pawis na pawis siya. Alam ng buong makadiyos na rehiyon ang tungkol sa mga kababalaghang paraan ni Prinsesa Sheila. Gayunpaman, nag-ipon pa rin siya ng lakas ng loob at sinabing, pakiusap, huminahon ka, kamahalan. Hindi kita sinasadya. Tinatawag ka ng kamahalan, maingat na sabi ng sundalo. Hinahanap ako ni Mother Empress. Kumunat ang noo ni Prinsesa Sheila. Madalas na pinag-uusapan ng kanyang ina ang negosyo sa kanyang nakatatandang kapatid na si Prince Otton, lalo na tungkol sa trono. Bihira siyang humingi sa kanya. Bakit bigla niya itong tinawag noong araw na iyon? Bahagya itong pinag-isipan ni Prinsesa Sheila.
Agad niyang pinona ang kawal. Hindi nagtagal, narating niya ang Jade Fairyland. Nang pumasok si Prinsesa Sheila sa silid, nakita niya si Empress Heidi sa isang maluwalhating mahabang damit, tahimik na nakahiga sa kutson. Nakaupo sa gilid si Prince Otton. Tahimik na nakatayo sa gilid ang ilang maid. Nang makita niya si Prinsesa Sheila, ngumiti si Empress Heidi at kumaway sa mga kasambahay, senyales na lumabas na sila ng silid. Isang hakbang pasulong si Prinsesa Sheila at nag-curtsy. Mother Empress. Ngumiti si Empress Heidi at tumango, senyales na tumayo si Sheila. Sa sandaling iyon, si Prinsipe Otton, na nakaupo sa gilid, ay nakasimangot at malungkot na sinabi, Sheila, si Mother Empress lang ba ang kinukumusta mo? Paano naman ako? Naiinis siya kapag naiisip niya kung paano palaging dumidikit ang kapatid niya kay Prinsipe Oren. Kabanata 4645. Hindi kinabahan si Prinsesa Sheila kahit na napagtanto niyang hindi masaya si Prinsipe Otton. Pilyong itinikom niya ang kanyang dila. Otton, hindi ikaw ang emperador. Bakit kailangan kong gumalang sa iyo? Ikaw, galit na galit si Prinsipe Otton. Tiyak na alam ng kanyang molditang kapatid na babae kung paano hawakan ang kanyang masakit na parte. Ngumiti ng mapait si Empress Heidi at umiling. Ang magkapatid na duo na iyon ay arch nemesis mula noong sila ay bata pa. Nag-aaway sila sa tuwing magkikita sila. Nakakabahala. Pagkatapos, sinabi ni Empress Heidi, okay, tama na. Magkapatid kayong dalawa, hindi magkaaway. Nang marinig nila ang sinabi ng kanilang ina ay tumahimik ang magkapatid. Sheila, malumanay na bamhantong hininga si Empress Heidi, ngumiti, at nagtanong, hayaan mo akong magtanong sa iyo, sagutin mo ako ng matapat. Ano ito? Naguguluhang tanong ni Sheila na pinaglalaroan ang mga daliri. Sandaling nag-isip si Empress Heidi bago sinabing, nakapit ka kay Oren itong mga nakaraang araw. Ano ang alam mo tungkol sa kanyang amo? Nang banggitin ni Empress Heidi si Daryl, nagalit si Prinsesa Sheila, sinabi, wala akong alam tungkol sa maputing balbas na matandang iyon. Galit pa rin siya nang maisip niya kung paano siya pinilit ni Prinsipe Oren na humingi ng tawad. Natigilan sandali si Empress Heidi, ngunit hindi siya sumuko. Ngayon lang, sa Beast Enclosure, ano ang itinuro ng Barely Immortal kay Oren para mapaamo niya si Shakon? Tumayo si Prinsesa Sheila sa tabi nila. May dapat siyang malaman tungkol dito. Gumawa ng desisyon si Empress Heidi hanggat nakakita siya ng anumang ebidensya na maaaring patunayan na ang karahasan ni Shakon ay dulot ng Barely Immortal, hindi siya magiging maawain sa kanya. Tiningnan din ng mabuti ni Prinsipe Otton si Prinsesa Sheila, inaabangan ang kanyang sagot. Nagsalubong ang kilay ni Prinsesa Sheila. Pilit niyang inaalala ito. Sinabi niya, wala akong alam. May sinabi ang matanda kay Oren ng maingat, at sumugod lang siya. Hindi pa rin alam ni Prinsesa Sheila na binigyan ni Daryl ng pendant si Prince Oren. Sinabi niya ang ilang mga salita. Ganoon ba ka-simple? Nagkatinginan sina Empress Heidi at Prinsipe Otton, natataranta. Mother Empress. Nabalik sa katinuan si Prinsesa Sheila, naguguluhang tanong niya, bakit mo? Tinatanong yan, hindi ba napaamo si Shakon? Akala ko ba naayos na? Walang muwang at inosente si Prinsesa Sheila. Hindi pa niya naiintindihan ang pagiging mapanlinlang ng pakikipaglaban para sa kapangyarihan. Marahang kinagat ni Empress Heidi ang kanyang labi. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na kasangkot ay medyo sensitibo upang ibunyag. Sheila, hindi na nakapagpigil si Prinsipe Otton. Kumunot ang noo niya at sinabing, bakit sa tingin mo tinatanong ka ni Mother Empress? Siyempre, para tulungan akong makuha ang trono. Sheila, hindi kita sinusubukang i-lecture o anuman, pero biological kaming magkapatid, ngunit madalas mong hanapin si Oren. Hindi mo ba alam na kagaw ko siya? Galit na galit si Prince Otton. Ano? Natigilan si Prinsesa Sheila. Napatulala siya agad. Ang kanyang ina at kapatid ay naghahanda upang labanan si Oren. Sa sumunod na segundo, bumalik sa katinuan si Prinsesa Sheila. Umiling siya at sinabing, hindi. Minahal na ako ni Oren mula pa noong bata pa ako. Palagi niya akong pinaglaruan. Hindi ka makakalaban sa kanya. Balisa at galit na galit sina Empress Heidi at Prinsipe Otton nang makita ang kanyang reaksyon. Nakakatuwang babae. Bakit siya susuporta sa isang tagalabas sa halip na miyembro ng kanyang pamilya?
Sasawayin na sana siya ni Prinsipe Otton, ngunit naputol siya ni Empress Heidi. Sheila, pinigilan ni Empress Heidi ang kawalang kasiyahan sa kanyang puso at malugod na sinabi, huwag kang masyadong magpapagod. Hindi kami lalaban ni Otton kay Oren. Kahit anong mangyari magkapatid sila. Lalaban ba sila hanggang kamatayan? Tinanong ko sa iyo ang mga tanong na iyon kasi gusto kong malaman yung barely immortal na yun. Feeling ko napakalaking problema niya. Baka iligaw niya si Oren. Kapag may nangyari kay Oren, mapapahiya ang royal family. Seryoso ang ekspresyon ni Empress Heidi nang sabihin niya iyon, ngunit ang kanyang mga mata ay may masamang kislap. Alam niyang malapit si Prinsesa Sheila kay Prinsipe Oren. Kung sasabihin niya ang totoo, tiyak na tatanggi siyang gawin iyon. Kaya naman, agad na binago ni Empress Heidi ang kanyang target, na sadyang binago ang paksa kay Daryl. 2. B. Continued.